Okay, good morning to each and every one of us. It's Saturday. It's a very beautiful day. It's a day coming from Jesus, and it is also the same as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and also Sunday. Walang pinagkaiba, lahat ng araw, because Jesus is our Sabbath. Jesus is our rest. Okay? Wala nang kaibahan ang araw na ito o ang araw na yan, dahil sabi ko nga po, Jesus is our rest. Okay? So may gusto po kong ipaliwanag sa inyo, sapagkat marami mga believers ang naguguluhan din eh. Siguro nagsasalita na po yung atin pong larawan dyan, no? Kung ano yung gusto kong itukoy. Yung sinabi ni Jesus na ang mabuting pastol, iiwanan niya yung 99 na hindi naliligaw, di ba? And then he will try, no, hindi niya itatry, talagang hahanapin niya. Dala ng kanyang pag-ibig, hahanapin niya yung nawala. Okay, so ano po ba ang proper interpretation nito? Makinig po tayong mabuti, dahil ito po yung magpapalaya sa atin doon sa mga maling paniwala tungkol dito. Masaklap po nito, may narinig po akong pastor. Ang sabi niya, yung nawawalang tupa daw, ito yung mga nandoon sa church nila dati, doon sa organization nila, doon sa kanilang institutional church, tapos nawala daw, naligaw. So hahanapin daw nila yon, tapos ibabalik niya sa doon sa kanilang organization, something like that, parang ganon. Mga born again Christians na po itong mga ito, ha. Tapos ang paniwala nila, pwede pa raw mawala yung born again Christians, pwede raw mag-backslide ang born again Christians. May sasabihin ako sa inyo, kung pwedeng mag-backslide ang believer, magba-backslide din si Jesus, at muli siyang bababa dito para bayaran ulit ang kasalanan natin. So marami pong maling interpretation, no? Ang totoo po niyan, ang talata pong ito ay tumutukoy doon sa mga unbelievers. Halimbawa, na born again na yung tao, sabi ni Jesus, panatag na si Jesus na born again na tayo, ligtas na tayo, kaya hinahanap pa rin niya yung mga hindi pa born again, yung mga hindi pa nakakakilala sa kanya, at ginagamit po niya tayo mga ebanghelisador. Ganun lang po ang proper interpretation. Again, ang proper interpretation po nito ay yung nawawalan tupa, ito yung mga unbelievers pa rin, di ba? Mga hindi pa nakakakilala kay Jesus, wag na wag mong i-apply yan sa believers, dahil mali po yun. Okay, mag-iingat kayo sa mga naririnig yung sinasabi ko po. Hindi ko mamihawak na Bible, alam nila yung proper interpretation. Mahangin pong masyado, medyo umiilag din ako sa hangin, dahil kagagaling ko nga lang po sa trangkaso, di ba? So, ganoon. So, ibig ko sabihin, yung proper interpretation, bakit ito'y napakahalaga? Sapagkat may mga nakasulat sa Biblia, sa Bible, na seemingly ganun ang pahiwatig o ganun ang sinasabi. Pero ang totoo po, kung kakalkalin mo siyang mabuti, hindi po yun yung nais ng Biblia na sabihin sa atin. Okay? Very freeing, no? Kaya wag kayong papayag na kayo yung nawawalan tupa, you know? Born again ka na, nakakilala ka na, nawawalan tupa ka pa. Anong klaseng doktrina yan? Anong klaseng aral yan? Diba? So tayo po ay malaya na. Tayo po ang ginagamit ni Jesus para mahanap yung mga nawawalan tupa. Yung mga nawawalan tupa dito, yung konteksto nito ay mga hindi pa born again Christians. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click ninyo ang notification bell, share the video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Himself. Very freeing. Nakakapagpalahya po. Huwag kayong papayag na kayo yung nawawalan tupa kung born again ka na. Hindi po totoo yun. Nag-backslide siya, hahanap niya. Hindi totoo yun. Walang believer na nagba-backslide. Maaring minsan nagbe-base ka lang kasi sa feeling mo, pero sa mata po ng Panginoon, you are saved forevermore. You are blessed. You are loved. Okay? Because of His grace, kaya ka naligtas. Sabi ng Efeso 2:8, ay sa Efeso 2:8 hanggang 10. Hindi binanggit doon na pwede tayong magkaroon ng papel sa kaligtasan, no?
Jesus alone is our salvation. So, thank you. And Jesus truly loves us all.